Tumigil ka ngayon. Kahit ano pa man ang iyong ginagawa, kahit gaano kagulo ang iyong tahanan o ang ingay na matigas ang ulo na pumupuno sa iyong isipan, tumigil ka. Ang sasabihin ko ngayon ay hindi para sa lahat. Ito ay para sa iyo. May isang bigat na daladala mo, isang tahimik na pasanin na mag-isa mong pinapasan nang walang sino man sa paligid mo ang kayang sukatin ang lawak ng pagod na iyon. Pakiramdam mo ay kakaiba ang Sabadong ito, na may nagbago sa hangin at hindi mo maipaliwanag sa mga salita ng tao kung bakit nakaalerto ang iyong espiritu, na para bang may isang pinto na malapit ng bumukas. Naramdaman mo ito kaninang umaga, hindi ba? Isang biglaang katahimikan na pumasok sa iyong dibdib at naghatid sa iyo rito. Hindi ka nagkataon lamang na nakarating sa mensaheng ito. Nandito ka dahil ang iyong misyon, ang isang iyon na naparito ka upang tuparin sa mundong ito, ay nahayag sa iyo ngayon. Sa pagkakataong ito, gagabayan kita tungo sa isang kalinawan na hinahanap mo sa loob ng maraming taon. Sa pagtatapos ng pag-uusap na ito, makikilala mo ang 5 tiyak na senyales na paulit-ulit na lumilitaw sa iyong buhay at mauunawaan mo, minsan at para sa lahat, kung ano talaga ang kahulugan ng mga ito. Mauunawaan mo ang hindi nakikitang padron na humahadlang sa iyong pagunlad, na pinapanatili ka sa isang ikot ng pagsisikap na walang ani. At higit sa lahat, ipapahayag ko sa iyo ang katotohanan ng iyong misyon, ang mismong dahilan kung bakit ka pinili para sa sandaling ito. Hindi ito nagkataon na naririnig mo ito ngayon. Tapos na ang panahon ng paghihintay. Ang nakatago sa ilalim ng tabing ng nakagawian ay malapit ng matingkad. Impansinin ng mga senyales na lumilitaw sa iyong pang-araw-araw na buhay. Nakaramdam ka ba ng mga alon ng damdamin na sumusulpot ng walang maliwanag na dahilan, na para bang may gumagalaw sa kailaliman ng iyong kaluluwa? Napapansin mo ba na ang mga pag-uusap kasama ang mga taong malapit sa iyo, yaong mga dati ay may saysay, ngayon ay tila walang laman, walang sustansya? Nagigising ka ba sa mga tiyak na oras, sa kalagitnaan ng gabi, na darama na may isang presensya o isang tawag na naghihintay sa iyong paggising? Nakadarama ka ba ng matinding pag-iisa, hindi dahil gusto mong mag-isa, kundi dahil ang iyong kasalukuyang kapaligiran ay hindi na kayang tumanggap sa dalas ng taong iyong nagiging? Ito ay hindi depresyon. Ito ay hindi kawalan ng layunin. Ito ay ang iyong sistema na nire-recalibrate. Ito ang senyales na inihahanda ka para sa isang bagay na mas malaki, isang bagay na nangangailangan na iwan mo ang hindi na para sa iyo. Ang pagkahapon na nararamdaman mo ay hindi nagmumula sa trabaho, kundi mula sa pagtutol na tanggapin na ang iyong landas ay nagbago. Ang iyong mga daliri na nagtatype ng 3 numerong ito ay kumakatawan sa iyong oo, ang iyong espiritual na pagsang-ayon sa kung ano ang inihahayag. Ito ang pinakamaliit na kilos, ngunit ito ang tatak na tinatanggap mo ang iyong sariling paglipat. I-type ang 888 at pagkatapos ay bumalik ka sa akin, dahil ang nasa ilalim ng patong na ito ng mga senyales ay mas malalim pa. Ang padron na iyong pinatatakbo ay hindi isang pagkakamali, ni isang pagkukulang ng pagkatao, kundi isang paulit-ulit na pagkapagod na tila isang gulong ng gilingan. Ginugol mo ang iyong enerhiya sa paghila ng mga lubid na, sa katotohanan, ay hindi na nakatali sa kahit ano. Sa loob ng maraming taon, naniwala ka na ang pagsisikap ang tanging daan tungo sa pagiging katanggap-tanggap, na kung magtatrabaho ka ng higit, kung maglalaan ka ng higit, kung magsasakripisyo ka ng higit ng iyong pahinga, ang pinto ay sa wakas ay magbubukas. Ngunit ang katotohanan ay ang iyong pagsisikap ay inilalapat sa isang teritoryo na hindi na sa iyo. Sinubukan mong magtayo ng isang kastilyo sa ibabaw ng gumagalaw na buhangin. Sinubukan mong pilitin ang isang ani sa isang lupa na naubos na ang silbi para sa iyong kaluluwa. Ang ikot na ito ng pagsubok, pagkabigo,
pagsasaayos at muling pagsubok ay hindi kawalan ng pananampalataya. Ito ay isang pagkakahiwalay sa pagitan ng iyong ginagawa at ng kung ano ang naparito ka upang gawin. Naging isa kang mahusay na tagapagpatupad ng mga gawain ng iba, isang arkitekto ng mga pangarap na hindi sa iyo, at ito mismo ang dahilan kung bakit ang pagkahapo ay naging palagi mong kasama. Ang diagnosis ng iyong landas ay simple, ngunit mahirap aminin. Naging napakatapat ka sa maling daan. Ngayon, isipin ang iyong buhay bilang isang hardin na itinanim ng mga nakaraang henerasyon, isang lugar na puno ng mga puno na hindi namumunga ng prutas na kailangan mong anihin. Ginugol mo ang iyong mga araw sa pagpuputol ng mga patay na sanga, pagdidilig ng mga damo, at pagsisikap na palaguin ang mga bulaklak na hindi nababagay sa iyong klima. Ang hardin na ito ay minana, puno ng mga inaasahan ng ibang tao, ng mga takot na hindi sa iyo, at ng mga paniniwala sa tagumpay na ipinataw sa iyo bago ka pa man makapili. Ang pagbunot sa luma ay ang iyong naramdaman kamakailan. Ito ang sakit ng pagkatuyo ng mga lumang punong iyon. Ang dalamhati ng pagkakita sa tanawin na iyong nilinang sa loob ng mga dekada na nawawala ng kulay. Ngunit unawain mo, ang hardin na ito ay hindi namamatay dahil sa kapabayaan. Ito ay inihahanda para sa isang bagong pagtatanim. Ang lupa ay inaalis upang ang malalalim na ugat ng iyong tunay na misyon ay sa wakas ay makadikit sa matabang lupa. Hindi mo nawawala ang iyong hardin. Pinalalaya ka mula sa hardin ng ibang tao upang sa wakas maalagaan mo ang iyong sarili. Hayaan mong manatili ang paghahayag na ito kung saan ito dumampi. Ang simpleng pagkilos ng pag-type ng 3 salitang ito ay ginagawang permanente ang iyong pagkilala sa iyong sariling talaan. Isang marka na ikaw ay tumigil sa pagtakbo at tinako ang iyong lugar. I-type, pagkatapos ay bumalik ka sa akin. Dahil ang solusyon sa lahat ng bigat na ito ay wala sa isa pang estratehiya, kundi sa isang pagbabalik. Ang solusyon ay hindi nangangailangan na ikaw ay magtayo ng anuman. Hindi ito nangangailangan na mag-aral ka pa, na maging ibang tao, o na maghanap ka ng bagong formula ng pagiging produktibo. Ang tunay na solusyon ay ang pagbabalik sa iyong orihinal na kakanyahan, ang tahimik na pagkilos ng pagbitaw sa mga lubid na walang kabuluhan mong hinihila. Ito ang pag-abandona sa labis na kontrol, ang pagsuko sa malumanay na tinig na sinubukan mong patahimikin ng ingay at pagkakaabala. Hindi mo kailangang tumakbo patungo sa iyong misyon. Kailangan mo lamang pahintulutan na ang iyong misyon ay matagpuan ka kung nasaan ka ngayon. Ang pagbibigay ng kontrol ay ang pagkilala na ikaw ay isang katiwala at hindi ang may-ari ng panahon. Ito ay ang pagtigil sa pagsisikap na pilitin ng prutas at simulan ng paghahanda ng lupa. Kapag sa wakas ay tumigil ka sa pakikipaglaban sa agos at tinanggap mo ang daloy ng iyong sariling kalikasan, lahat ng tila imposible ay nagsisimulang umayos ng walang pagsisikap. Ang misyon na naparito ka upang tuparin ay hindi isang pasanin na iyong dinadala. Ito ang natural na pagpapahayag ng kung sino ka kapag hindi mo sinusubukan na maging ibang tao. Iwanan ang takot na hindi ka gumagawa. Iwanan ang pagkabalisa na mapansin ng mga tao at simulan mong maging tapat sa kung ano ang nag-aalab sa iyong dibdib. Ang pagbabalik na ito ang simula ng lahat, ang binhina sa sandaling itanim sa tamang lupa ay mamumunga ng mga prutas na hindi mo man lang maisip ngayon. Lahat ng iyong naranasan hanggang ngayon ay ang proseso lamang ng pag-aararo ng lupa, ang kinakailangang paghahanda upang ang paparating na ani ay hindi masira ng hangin. Handa ka na, hindi dahil natuto ka pa, kundi dahil sa wakas ay napagod ka na sa pagpapanggap na ang lumang daan ay iyong kapalaran. Ngayon, huminga ng malalim at damhin kung paano bumibitaw ang bigat ng mga inaasahan.
Hindi mo kailangang dalhin ang mundo. Kailangan mo lamang dalhin ang iyong bahagi, ang bahaging itinalaga lamang sa iyo bago pa man magsimula ang panahon. Sa kahinahunan, sa katahimikan at sa pakikinig, ang iyong tunay na lakas ay nahahayag. Hindi ka naalipin ng nakagawian, ikaw ang tagapag-ingat ng iyong sariling layunin. At habang sumusuko ka, makikita mo na ang iyong hinahanap ay, sa katunayan, hinahanap ka. Hindi namin sinusukat ang kasikatan ni sumusunod sa mga alituntunin ng madla. Kami ay nagtatatag ng isang tipan ng pagsaksi. Kung ang pinangalanan dito ay nakahanap ng eko sa iyong kaluluwa, hayaang ang maliit na kilos na ito ay maging iyong tahimik na kumpirmasyon na ang katotohanan ay narinig. Ito ay isang gawa ng pagkakaisa sa lahat ng yaong tulad mo ay nagpasyang tumigil sa pakikipaglaban sa kanilang sariling layunin at nagsimulang lumakad patungo sa kanilang tunay na misyon. Habang pinoproseso mo ang pagsukong ito, gusto kong tumingin ka sa tabi sa loob ng iyong isipan. May isang tao sa iyong buhay na kailangang marinig ang pagkilalang ito ngayon. Isang tao na nagtrabaho ng higit pa sa nakikita ng sinuman sa paligid. Nagdadala ng isang hindi nakikitang bigat na walang ibang nakikilala. Isipin ang mukhang iyon na pumasok sa iyong isipan noong binanggit ko ang pagod ng mga naghahanap ng layunin nang hindi nauunawaan ang ruta. Yung tao na tulad mo ay nagpapanatili ng isang postura ng katahimikan, halos parang naghihintay ng isang senyales sa gitna ng isang disyerto ng kawalan ng katiyakan. Yung tao na dedikado, ngunit nararamdaman na ang pinto ay hindi kailaman nagbubukas. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap na inilaan, ipadala ang mensaheng ito sa kanya. Hindi bilang isang ordinaryong suhestyon, kundi bilang isang paghahatid, isang piraso ng isang palaisipan na dumating ng eksakto sa sandaling kailangan niya ito. Ngayon, damhin ang katatagan ng sandaling ito. Ang landas na iyong tinahak hanggang dito ay hindi isang pagkakamali, ito ay isang paghubog. At ang kalinawan na taglay mo ngayon ay hindi nagkataon, ito ang iyong autoridad na naibabalik. Bago tayo sumulong sa mga susunod na hakbang ng paglalakbay na ito, gusto kong patunayan mo ang iyong posisyon. Huwag itong itype bilang isang hangarin ni bilang isang malayong pag-asa. I-type ito bilang isang kumpirmasyon tulad ng isang pumipirma sa isang dokumento na handa na para sa iyong pangalan. Ang kasunduang ito na nabuo natin ngayon sa pagitan ng iyong pandinig at ng katotohanang ating inihayag ay isang bagay na iyong dadalhin at ipamumuhay sa buong bagong siklong ito. Ang iyong pagkakakilanlan ay hindi na tinutukoy ng iyong ginagawa, kundi ng kung sino ka sa iyong kakanyahan. I-type ang mga salitang ito ng dahan-dahan na pinapayagan ng iyong mga daliri na gawin ng iyong espiritu na idineklara ng totoo. Ikaw ay nakatuon, ikaw ay inatasan, ikaw ay isinugo. Ang bawat isa sa mga salitang ito ay nagdadala ng bigat ng iyong bagong panahon. Ang kumpirmasyon na ang iyong buhay ay hindi na isang koleksyon ng mga random na pangyayari, kundi isang landas na iginuhit ng isang mas mataas na layunin. Ang iyong pagtatalaga ay hindi sa tagumpay ayon sa pagkakahulugan ng mundo, kundi sa katapatan sa iyong sariling kalikasan. Ang iyong atas ay hindi isang gawain na dapat mong pasanin ng takot na mabigo, kundi isang autoridad na iyong ginagamit nang may kalmado ng isang taong eksaktong alam kung sino ang kanyang pinaglilingkuran. Ang iyong pagsugo ay hindi sa isang malayong lugar, kundi sa lugar kung nasaan ka na, sa mga taong kasama mo na, sa mga sitwasyong nangangailangan ng iyong nagbagong presensya. Sa buong planeta, sa mismong sandaling ito, habang lumulubog ang araw o sumisikat ang umaga, sa iba't ibang time zone, ang iba pang mga kaluluwa ay humihinto ng eksakto tulad mo. Mga taong
tulad mo ay natutong kilalanin ng bulong ng katotohanan sa gitna ng nakakabinging ingay ng nakagawian. Hindi ka isang nag-iisang individual na sumusubok na bigyan ng kahulugan ang isang lihim na kodigo. Ikaw ay isang punto ng liwanag na nagniningas sa isang hindi nakikita, ngunit hindi masisira na network ng mga layunin na nahahayag ngayong Sabado. Mayroong isang harmoniya na nagaganap ngayon, isang pagkakatugma na hindi maririnig ng mga pisikal na tainga, ngunit nahuhuli ng sensitivity ng mga dumaan na sa apoy ng pagbabago at lumabas doon na handa na para sa misyon. Pansinin na ang pakiramdam ng pagmamadali na iyong daladala, ang pagkabalisa na nais gawin ang lahat ng sabay-sabay, ay pinapalitan ng isang tahimik na kalinawan. Ang kalinawan na ito ay ang senyales na sa wakas ay naunawaan mo na ang iyong misyon ay hindi tungkol sa kung ano ang iyong itinatayo para makita ng mundo, kundi tungkol sa dalas na iyong pinapanatili habang ikaw ay naglalakad. Habang naririnig mo ang mga salitang ito, isipin ang network na ito na lumalawak. Isipin ang ibang mga tao sa malalayong lungsod, sa mga tahimik na bahay o sa gitna ng kaguluhan ng urban na nararamdaman ang parehong kaginhawahan sa kanilang mga balikat na naramdaman mo noong naunawaan mo na ang labis na pagsisikap ay hindi katapatan, kundi takot. Sila rin ay bumibitaw sa mga tali. Sila rin sa sandaling ito ay ginagawa ang kinakailangang katahimikan upang ang tinig ng kanilang sariling bukasyon ay marinig ng malinaw. Ang kolektibong ito ay hindi nangangailangan ng mga pagpupulong, hindi nangangailangan ng mga manifesto, at hindi nangangailangan ng mga pinunong tao na sumisigaw para sa atensyon. Ito ay sinusuportahan ng pagkakaisa ng layunin. Ito ay isang samahan ng mga espiritu na nagpasyang tumigil sa pakikipaglaban sa agos at nagsimulang maglayag sa landas na itinalaga sa kanila mula pa sa simula. Kapag naging mulat ka na ang iba ay nabubuhay sa parehong pagbabago, ang iyong paglalakad ay nakakakuha ng isang dimensyon ng seguridad na hindi mo pa naranasan dati. Nauunawaan mo na kung ang isang bagay ay totoo at sapat na malalim upang hawakan ang iyong sentro, ito ay dahil hinahawakan nito ang sentro ng marami pang iba na lumilikha ng isang alon ng pagbabago na tahimik, ngunit may kakayahang baguhin ang topografiya ng pagkakaroon ng lahat ng nasa paligid mo. Dama ang koneksyong ito ngayon. Hayaang punan nito ang espasyo sa paligid mo. Ikaw ay bahagi ng isang hukbo ng mga tagapamayapa, ng mga manggagamot, ng mga tagapagtayo ng mga tulay na sa wakas ay naunawaan na ang kanilang pinakamalaking kontribusyon sa mundong ito ay ang maging eksakto kung sino sila nilikha upang maging. Wala nang pangangailangang subukang maging ibang bagay. Wala nang obligasyon na patunayan ang iyong halaga sa pamamagitan ng panlabas na mga resulta. Ang iyong presensya ay ang iyong paglilingkod, ang iyong kapayapaan ay ang iyong deklarasyon sa mundo. At sa pagkaalam na mayroong mga katulad mo nakaupo sa katahimikan, humihinga ng parehong katotohanan, ang iyong sariling tapang ay nababago. Inihahanda ka araw-araw para sa susunod na darating, ngunit ang susunod na darating ay hindi isang karagdagang karga. Ito ang natural na paglalahad ng kung sino ka na. Ang misyon na naparito ka upang tuparin ay ang pinakamataas na pagpapahayag ng iyong integridad, at ngayong nakilala mo na ito, ang landas ay bumubukas sa isang paraan na dati ay tila imposible. Ang iyong buhay ay tumitigil na maging isang sunod-sunod na aksidente upang maging isang likhang sining na pinipinturahan ng brush ng kamalayan. Manatili sa estadong ito ng pagmamasid, manatili sa pakikinig, sapagkat ang naayos ngayon ay hindi isang bagay na makakalimutan mo bukas,
kundi isang bagay na sasamahan ka sa bawat desisyon, sa bawat pag-uusap, sa bawat sandali ng katahimikan. Ang katotohanang natagpuan mo ngayon ay ang angkla na titiyak na hindi ka maliligaw sa mga susunod na araw. Kahit na subukang bumalik ng ingay, kahit na subukang bumulong ng pagdududa na kailangan mong bumalik sa walang silbing pagsisikap, tandaan ang pakiramdam na ito ngayon. Tandaan ang hindi nakikitang network na ito. Tandaan ang komunidad na ito ng mga nagising na kaluluwa na kasama mo ay pinararangalan ang tawag na ginawa sa kanila. Ikaw ang tagapagdala ng isang liwanag na hindi nangangailangan ng kuryente upang lumiwanag at ang iyong pag-iral lamang ay ang sagot na sa tanong na marami pang iba ay hindi pa natututong bumalangkas. Tapos na ang panahon ng disyerto at ang panahon ng ani, ng pagpapakita at ng tahimik na autoridad ay sa wakas ay dumating para sa mga nagkaroon ng tapang na maghintay. Ngayon ay lumalakad ka sa isang lupa na hindi inihanda ng mga kamay ng tao, kundi ng katumpakan ng iyong sariling pagsunod sa hindi nakikita. May mga pagkakataong naramdaman mo na ang lupa sa ilalim ng iyong mga paa ay lumulubog, na ang lupa ay hindi matatag, at na ang bawat hakbang ay isang desperadong pagtatangka na makahanap ng balanse sa gitna ng isang bagyong wala ng ibang tila na kadarama. Ngunit tingnan mo, ang iyong ininterpret bilang kawalan ng katatagan ay, sa katunayan, ang pag-alis ng mga pundasyong hindi na makakayanan ang bigat ng istrukturang itinatayo sa loob mo. Ang inalis ay hindi ang iyong seguridad, kundi ang ilusyon na kailangan mong sumandal sa isang bagay na nakikita o nahahawakan. Ito ang yugto ng panloob na ani, kung saan ang itinanim sa katahimikan sa gitna ng mga luha na hindi mo pinayagang mahulog sa publiko, ngayon ay sumisira sa ibabaw. Gumugol ka ng maraming oras sa pagsisikap na maunawaan ang mekanika ng buhay, sa pagsisikap na bigyan ng kahulugan, kung bakit ang pagsisikap ay hindi nagbubunga ng ipinangakong resulta, kung bakit ang dedikasyon ay hindi nakatagpo ng pagkilala na tila nararapat. Nadama mo na ikaw ay nagpapatakbo sa ibang dalas kaysa sa mga taong lumakad sa tabi mo, na para bang may isang nota ng musika na tumutugtog sa kaibuturan ng iyong kaluluwa habang ang ibang bahagi ng mundo ay nakakarinig lamang ng ingay. At ngayon, napapansin mo na ang iyong misyon ay hindi tungkol sa iyong gagawin, kundi tungkol sa kung sino ang kailangan mong maging upang mapasan ang katotohanang ibinigay sa iyo. Hindi ito tungkol sa pag-iipon ng mga gawain, sa paglista ng mga layunin, o sa pagtatayo ng mga imperyo sa buhangin ng inaasahan ng iba. Ang iyong misyon ay isang marka. Ito ay isang dalas na iyong inilalabas kapag pumasok ka sa isang silid, isang balsamo na iyong daladala nang hindi mo man lang binubuksan ang iyong bibig. Isang kapayapaang humahamon sa luhikan ng mga nababagabag. Habang ang mundo ay naghahanap ng mga formula para sa tagumpay, nauunawaan mo na ang tunay na tagumpay ay ang kawalan ng salungatan sa pagitan ng iyong loob at labas. Tumigil ka na sa pagiging isang naghahanap ng mga sagot upang maging mismong kanal kung saan dumadaloy ang mga sagot. Pansinin kung paano ang mga bagay na dati ay pumapatay ng iyong tulog ngayon ay nawawalan ng kahalagahan sa harap ng kalinawan na hatid ng Sabado. Yaong mga alalahanin na tila hindi matitinag na mga bundok ngayon ay nahahayag bilang mga lumilipas na ulap. Hindi kayang harangan ang liwanag na sumisikat mula sa iyong layunin. Hindi ka na tumatakbo sa likod ng buhay. Pinapayagan mo na ang buhay na lumakad sa pamamagitan mo. Ang paglipat na ito ay banayad. Halos hindi napapansin para sa mga tumitingin mula sa labas, ngunit para sa iyo, ito ay parang isang tabing na inalis sa iyong mga mata, na naghahayag na ang pintong labi mong pinilit na buksan ay laging nakabukas, naghihintay lamang na tumigil ka sa pagtulak at magsimulang lumakad. Ang bigat na iyong daladala ay hindi sa iyo.
Ito ay ang pamana ng mga henerasyong nabuhay sa kakapusan, sa pagmamadali, sa patuloy na pangangailangan na patunayan ang kanilang halaga upang maging karapat-dapat sa pag-iral. Naparito ka upang wakasan ang siklong ito. Naparito ka upang ipakita na posible ang mabuhay ng walang bigat ng pangangailangan, na posible ang lumikha ng walang kawalan ng pag-asa ng kaligtasan. Ang iyong misyon ay ang maging halimbawa ng kalayaan. Ang buhay na patunay na ang kaloob ay hindi kung ano ang iyong nakukuha, kundi kung ano ang iyong kinikilala na umiiral na. Kapag tumingin ka sa likod, sa mga tao ng kalituhan, sa mga araw na ang kalungkutan ay tila isang parusa, nauunawaan mo na ngayon na ang lahat ng iyon ay isang masinsinang pagsasanay. Ang bawat pagkabigo ay isang aral tungkol sa pagbitaw. Ang bawat pagtataksil ay isang paalala na ang tanging ligtas na lugar upang iangkla ang iyong pag-asa ay sa sentro ng iyong sariling integridad. Ikaw ay hinahasa. Ang mga matutulis na gilid ay inalis, ang pagmamataas ay natunaw, at ang iyong personal na kalooban ay naaayon sa isang bagay na mas malaki, isang bagay na humihinga sa pamamagitan mo. Huwag magmadaling ipaliwanag ito sa mga nakakulong pa rin sa lohika ng pagsisikap at gantimpala. Hindi nila ito maiintindihan dahil ang wika na iyong sinasalita ngayon ay hindi gumagamit ng mga salita. Ito ay gumagamit ng iyong presensya, ng iyong katahimikan sa harap ng kaguluhan, ng iyong kakayahang tumingin sa problema at makita lamang ang isang pagkakataon upang maipakita ang solusyon na nananatili na sa hindi nakikita. Natututo ka na ang iyong misyon ay hindi isang lugar kung saan ka dumarating, kundi isang estado kung saan ka naninirahan. Ito ang estado ng isang taong hindi na nangangailangan ng panlabas na kumpirmasyon dahil ang tinig na nagbigay sa iyo ng tawag ay siya ring sumusustena sa bawat galaw ng iyong araw. Panatilihin ang pagkakatugmang ito. Protektahan ang apoy na ito na muling sinindihan sa loob mo. Ang iyong naranasan ngayon ay hindi isang bagay na pag-uusapan. Ito ay isang bagay na dapat ipamuhay. Ang iyong buhay ang ebidensya. Ang iyong kapayapaan ang patotoo. Kung saan may pangangailangan ng aliw, ang iyong presensya ang magiging lunas. Kung saan may pangangailangan ng direksyon, ang iyong kalinawan ang magiging mapa. Kung saan may pangangailangan ng liwanag, ikaw ang magiging parola na ituturo ang daan pa uwi. Ikaw ay noon, ngayon, at palagi ang tinawag upang pagalingin ang nakalimutan ng mundong mahalin. Ito ang eksaktong sandali kung saan lumalawak ang iyong paningin lampas sa mga pader na ikaw mismo ang nagtayo upang protektahan ang sarili mula sa kawalan ng katiyakan. Napagtanto mo na sa bawat pagkakataong sinubukan mong kontrolin ang resulta, pinahaba mo lamang ang pagdating ng ani na handana. Ang katahimikang iyong nilinang ay hindi walang laman. Ito ay isang sisidlan kung saan ang banal na kalooban ay ibinubuhos, patak-patak hanggang sa ikaw ay umapaw. Ang misyong dumating ka upang tuparin ay hindi humihiling na sumigaw ka, na mangibabaw ka, o na kumbinsihin mo ang sinuman sa iyong katotohanan. Ang hinihingi lamang nito ay ang ikaw ay maging taglay ang isang pagkamalinaw na napakalalim na ang sinumang nasa paligid ay makadarama ng pagbabago ng init ng iyong kaluluwa. Kapag naupo ka sa katahimikan ngayon, tingnan mo ang iyong mga kamay at kilalanin mo sa mga ito ang mga kasangkapang inihanda para sa panahong ito, para sa layuning ito, at para sa wala nang mas mababa pa roon. Wala ka rito sa nagkataon lamang, ni ang iyong landas ay hindi sinasadyang inukit. Bawat batong iyong nasa lubong ay naging pundasyon ng estrukturang itinatayo mo ngayon, laryo sa laryo, taglay ang pagtitiyaga ng isang nakaaalam na ang kawalang hanggan ay nasa iyong panig. Hayaang matunaw ang takot sa katiyakan na ang iyong pag-iral ang mismong layunin.
Huwag ka nang humanap ng mga tanda sa labas mo, sapagkat ang pinakatunay na tanda ay ang kapayapaang ngayon. Sa sandaling ito ay nagsisimulang maghari sa gitna ng iyong pagkatao. Kung saan dati ay nananahan lamang ang pagmamadali, ikaw ay nagiging mismong daan, mismong liwanag, at mismong sagot sa tanong na ang mundo ay hindi pa nagkakaroon ng lakas ng loob na bumalangkas. Ang pagtatalaga ang iyong pinakamalaking gawa ng kapangyarihan. Habang binibitawan mo ang mga renda, ang tadhana, ang pumapalit sa pamamahala, at ang iyong buhay ay umaagos sa eksaktong direksyong iyong pinangarap marating, ngunit hindi mo alam kung paano paroroon. Patahimikin mo ang iyong puso at damhin ang pulso ng sansinukob na umayon sa iyong paghinga, nagpapatunay na lahat ng iyong pinagdaanan ay kinakailangang paghahanda para sa paggising ng kamalayang ito na ngayon ay tumatawid sa bawat himaymay ng iyong katawan. Ikaw ang sisidlan, ang tubig at ang pinagmulan, lahat sa iisang galaw, sa iisang buhay, sa iisang tawag. At kung nadarama mo na ang tawag na ito ay umaalingaw-ngaw pa rin tulad ng isang lumang eko sa iyong isipan, kung napapansin mo na ang iyong pagiging sensitibo sa hindi nakikita ay hindi isang kahinaan, kundi ang iyong pinakamalaking yaman, alamin mo na ang iyong pagsang-ayon ay kinakailangan ngayon. Hindi ito tungkol sa mga sukat o bilang, kundi isang kilos ng tahimik na pagkilala, isang selyo na ang pinangalanan dito ay natagpuan ang kanyang destinasyon sa loob mo. May isang partikular na tao sa iyong buhay na nangangailangang marinig ang mga salitang ito ngayon. Isipin mo ang taong iyon na nagtrabaho ng higit kaysa sino man sa kanyang paligid, isang taong nagdadala ng pagkapagod na hindi pisikal, kundi ng kaluluwa. Isang taong nagpapanatili ng anyo ng lakas habang lihim na naghahanap ng kahulugang pinipilit itago ng mundo. Ang mukha ng taong iyon ay lumitaw sa iyong isipan habang ako ay nagsasalita, hindi ba? Ipadala ang mensaheng ito sa kanya, hindi bilang isang payo, kundi bilang isang pag-aalay, isang ministeryo ng pag-aaruga, isang paraan upang matiyak na siya rin ay makaalam na hindi siya naglalakad sa isang disyertong walang layunin. Ngayon, huminga ng malalim at damhin ang bigat ng ating pinagtulungang itinayo. Bago magsara ang sandaling ito, isulat ang pangungusap na ako ang pinili sa mga komento sa ibaba. Huwag itong gawin bilang isang pag-asa, kundi bilang isang pagpapatibay. Ang tipang nabuo sa pagitan ng langit at ng iyong kakayahang makinig sa paglalakbay na ito ngayon ay isang bagay na iyong dadalhin tulad ng isang dinakikitang kasuotan sa buong panahong ito na nagbubukas sa iyong harapan. I-type ang mga salita ng dahan-dahan, damhin ang bawat letra, pahintulutan ang iyong intensyon na maging isang palatandaan sa iyong kasaysayan. Ikaw ay nakatalaga. Ikaw ay pinagkatiwalaan. Ikaw ay isinugo. Sa mismong sandaling ito, sa lahat ng dako ng mundo, ang iba pang mga kaluluwang katulad mo ay tumatanggap ng parehong paggising na ito, na darama ang parehong pagkaapurahan at ang parehong kapayapaang nadarama mo ngayon. Hindi ka isang nag-iisang punto. Ikaw ay bahagi ng isang tapiseryang hindi nangangailangan ng mga spotlight upang maging totoo, at tiyak sa pagiging lihim na iyon namamalagi ang iyong lakas. Natatatakan ito